Ito ang inyong lingkod na nagbabalik upang magbigay ng mga balitang walang bias at pawang katotohanan lamang. Ito ang Bayang Pinas. Ang isyong ito ay naging usap-usapan sa buong bansa at iba't ibang social media platforms. Impeachment campaign laban kay Vice President Sara Duterte ay ibinasura na nga ng Supreme Court. Tambaloslos or House Speaker Tambaloslos Romualdez at ang kanyang Quad Committee na lumo dahil sa kahihiyan. Dito nga natin makikita mga kaibigan na ibinasura na ng Supreme Court itong impeachment campaign or laban kay Vice President Sara Duterte patungkol sa issue niyang ninanakaw daw niya or di kaya ibinubulsa ang budget na nanggagaling dito sa opisina ng Vice Presidente. Ngunit na napatunayan ng COA na malinis itong opisina ni Vice President Sara Duterte at nakita rin ito ng Korte Suprema ay itong impeachment campaign laban ng Quad Committee ng Kongreso at pati na rin si Tambaloslos Romualdez ay ibinasura na nga dahil walang sapat na ebidensya at walang makitang mga bagay-bagay na pwedeng ipanlaban dito kay Vice President Sara Duterte or sinasabi nating impeachable offense. Kaya mga kaibigan, dito nga natin makikita kung sino talaga ang nagsisinungaling katulad na lamang ng Quad Committee na ito na pinamumunuan ni Tambaloslos Romualdez. Ngunit sa kasamaang palad itong Quad Committee na ito ni Tambaloslos Romualdez ay nakitaan ng mga anomalya sa kanilang mga syudad at sa kanilang mga opisina kung saan ang kanilang budget na nakalaan dapat para sa ikaunlad ng bansa o ikaunlad ng mamamayan at kanilang mga nasasakupan ay may mga bagay-bagay na perang mga nagagasto sa ibang bagay instead na sa pang-improva ng mga infrastruktura o ng buhay ng kanilang mga nasasakupan. Kaya mga kapatid, dito natin makikita kung sino talaga ang nagsisinungaling. Itong kongreso na ito na punong-puno ng mga krokodilos at magnanakaw ay tunay ngang hindi na pwedeng pagkatiwalaan ng pera ng kaban ng bayan. Kaya sabi-sabi nga nila na dapat ipasara na ang kongreso at dapat wala na rin itong mga ito para wala ng mga nangungupit. Well, para nga sa kabuang detalye ay panoorin ang buong video. At salamat na rin sa ating mga solid viewers sa walang sawang pagsuporta. At kung bago naman sa ating channel ay syempre, huwag kakalimutang mag-subscribe, pindutin ang notification bell at piliin ang all upang laging maging updated sa mga balitang bago, totoo at walang bias dito sa channel ng Bayan, ang Bayang Pinas. Huwag din kakalimutang mag-iwan ng like at i-share ang ating mga videos. Talaga. Mas madali. Ang tingin ko, mga kandidato po yan. Ang tansya ko dyan, sa tingin nila, mas madali silang mananalo by themselves kaysa idikit yung sarili nila kay Martin, kay Marcos at saka kay sa asawa ni Marcos at kay Saldico. Okay. May isa pa, talagang dugun-dugo na yan. Balik tayo rito sa yung simpleng abutan, nakita natin lahat ng video. Ako, sasabihin ko sa inyo na hindi ako tiyak. Pero ang sinasabi ko po, maraming Pilipino naniniwala na yun ay droga. Ako, personally, hindi ko tiyak. Sino naman matinong mag-iisip? Di ba? Sino naman matinong presidente yung mag-aabutan kayo ng droga sa may ano? Kaya lang nga, alam niyo kung bakit? Kasalanan din ng presidente ngayon. Una, wala na nag-iisip na matino siya. Sabi ko kanina, sinong mag-iisip na may matinong presidente na gagawin 'yun? Ang makakaisip lang niyan yung hindi matinong presidente, di ba? Ang problema ni Pangulong Marcos, marami nag-iisip na hindi siya matino. Bakit? Ayun yung tanong Bakit? Bakit siya pinag-iisipan? Una, inakusahan siya ng pinagtitiwalaang presidente. Sino ba nag-akusa sa kanya una niyan? Si President Duterte. Kung kredibilidad at kredibilidad, sino mas kapanipaniwala sa tingin niyo? Kahit na hindi mo nasaksihan, kahit na sinabi ni Tatay Digong na may presidente tayong
adiksyonist. Tapos, ayaw naman mag drug testing. Meron akong may katwiran niya mga yan. Bakit si Tatay Digong din, di rin naman nagpapadrug test noong araw? Alam niyo noong araw, pag inukusan si Tatay Digong, kahit naman ngayon, pag inakusahan si Tatay Digong, teka lang, tanggalin natin to. Nabububuhan ka pala sa akin eh. Bakit mo ko pinapanood? Tutulungan na kita. Okay. Balik tayo. Kay Tatay Digong, mula noon hanggang ngayon, akusahan mo, walang naniniwalang Pilipino. Pero sa kanya, ang akusasan sa kanya, kaya siya, nararapat siyang ano ba naman yung magpa-hair follicle ka kung wala, di ba? Para tapos na, once and for all. Kung ako yan, halimbawa ako presidente, tas hindi ako gumagamit, sa luneta pa ako. O yung mga gusto riyan, yung mga lahat ng ano ko, para, alam niyo yun, once and for all, mapahiya lahat ng mga detractors ko. Dito tayo lahat. Eto, independent. Gusto nyo, magdala pa kayo ng sarili nyong doktor. Ang dali po. Pahiya po lahat ng, di ba? Kung ako ay presidente at hindi ako gumagamit, putya, sa luneta yan, live lahat ng gustong manood, lahat ng ano rito, ng mga taga-media, lahat ng mga vlogger dito. Tapos yung mga doktor na hindi mo kilala, mga kapitapitagang mga doktor, pinakamagaling na doktor sa St. Luke's, Makati Med, Cardinal, ano ba yung sa San Juan? Yung big time na ano dyan. Ganun lang yun. Tapos yung issue na yan. Doon mo lang makokombat yung paratang sa'yo. Simple lang, no? Sa bagay, malalalim kasi sila mag-isip. Cardinal Santos, yan. Lahat ng mga big time na ospital, magpadala dyan ng ano. Wala talaga eh. Kaya habang pinatatagal, lalo lang mapagdududahan. Kahit ba hindi totoong droga yun, pero nakatanim na sa tao, putya, inabutan. Talagang harap-harapan na ngayon. Gigi, thank you very much sa $2.99 na pangkape. Yan. Okay. Ay, hindi po kami nalilito kay Aimee. Balikan muna natin si Aimee. Ito, sugal ni Aimee to eh, no? Sugal niya na sa tingin niya mananalo siya nang wala yung mga loyalista. Pero alam niyo po, Madam Sen, si Lacson hindi niya gagawin eh. Parang kasama pa rin siya, di ba? Gusto niya lang sabihin na ako ay independent pa rin kahit sinama niyo ko. Pero kasama niyo ko, kaya lang independent ako. Parang inaawitan yung mga maka-Duterte. Pero si Aimee kasi, kakaiba yung ano niya, no? Wag po kayong mag-isip na kami po ay naloloko pa niyan. Ang linaw nung sinabi ni BP Sara, hindi ko kilala si Bongbong Marcos eh. Ang kilala ko at kaibigan ko si Aimee. So sino yung nangumbinsi? Yung hindi kilala o yung kakilala? Yung pala, walang mga isang salita yung pamilya na yan. Simple lang yung sinabi ni BP Sara, di ba? Akala ko, tumakbo kami sa unity and continuity. Kasi nanghihinayang siya eh. Nanghihinayang siya sa mga proyektong naiwan ni Pangulong Duterte. Nanghihinayang siya. Wala rin eh. Wala rin pala mangyayari. Ano sabi? I-quote na natin yung dilawan na si Magno. Ano sabi ni Magno? Huwag kayong maniniwala na yan ay para sa bayan. Yung pagkuha nila ng pera ng PhilHealth. Yan ay para ilagay dito sa mga
Katumbas pala ang katumbas ayon kay Magno, yung mga pork barrel. Yung mga proyekto nila na hindi mo maintindihan. Okay, punta na po tayo ngayon, no? Meron po dito sa Twitter, hashtag impeach Sara Duterte now. Talagang ano no? Ginawa na yan ng mga dilawan, yung mga hashtag na yan. Kinokopya. It's either kinopya nila yung dilawan or dilawan sila na Marcos na ngayon. Well, hindi mo na ma-distinguish, no? At least yung mga makabayan black, alam mo na yung pagkakaiba pa rin. Pero etong mga dilawan tsaka mga Marcos, halos pareho na. Hindi na nagbabanatan yung mga yan. Talagang solid na sila. Nagsosuportahan na. Hashtag impeach Sara Duterte now. So, curiosity. Ano yung mga basis nila for impeachment? Yeah? Okay, para makita lang natin, no? So yung mga ano yung laman nun, no? Ito po, si Bungalon, yung sinasabi niya na meron pong picture si BP Sara na naroon siya, nagpasalamat pa siya. Thank you po, kasi mga Bicolano to. Thank you po at pinasikat niyo yung Kalagwas. Pero parang hindi raw nila matanggap na sa nakita nilang picture ay wala talagang balak dumalo. No? Ang termino niya consistent na talagang walang, eto, pakinggan ko lang na konti. So, there are photos. Yan, may photos and may videos na circulating na sa Kalagwas. Nandun po siya sa isang sa Bicol region. So, maganda kasi na-promote niya. Nagpapasalamat siya kay BP Sara. Na-promote daw. Dito po sa pagdinig sa wala ho talagang intensyon. Yun, doon nila binabanatan si BP Sara, no? Dahil yun, pagpapatunay po yun, yung mga picture, yung mga video sa Calagwas Island, na wala raw talagang intensyon si BP Sara na dumalo. Parang masama yung sinabi niya, no? Okay. Talaga namang walang intensyon. Sumulat pa nga . Ano ba yung hindi nyo naiintindihan doon sa sulat? Sumulat si BP Sara, di ba? Ano nakalagay sa sulat ni BP Sara? Ang ganda ng sinabi ni BP Sara . Bungalon, ito sinabi niya . Bago mangyari yan . Para sa iyo, Congressman Bungalon, talagang may intensyon na kung hindi dumalo. Okay, tamo, in-address ka pa. Dahil pupunta ako sa Calagwas. Diniretso na . Parang ang sinasabi niya, talagang wala. Kaya susundan yan, Sara resign, impeach Sara, hashtag impeach Sara Duterte. Dahil may intensyon na hindi dumalo, i-impeach nyo. Ano ikakaso nyo? Anong kaso meron? I-impeach namin si BP Sara dahil nagpunta siya ng Calagwas Island. I-impeach namin si BP Sara dahil wala siyang intensyong dumalo. Impeachable offense ba yun? Di ba? Hindi. Wala pong loko-loko na congressman at senador na mag-impeach sa vice president dahil sumulat na wala siyang intensyong dumalo. Kulang kayo, isa-isa lang. Marami yan. Kaya nga trending. Bimbo Hernandez, thank you very much sa $9.99 na pangkape. Iisa-isahin natin yung posibleng basis nila. Kasi meron silang hashtag . Tapos lahat ng nila, angal, nariyan. Kaya hashtag, eto pa isa. Si Ed Lingaw. Pati si Ed Lingaw. Alam mo naman si Ed Lingaw, feeling niya matalino siya . No? Ed Lingaw. Huwag kang feeling matalino kasi. Ikaw ang pinakabugok na, hindi pala, si Noli De Castro pala. Ikaw ang susunod na pinakabugok na mga sikat, sa mga sikat . Okay. Ayon kay Ed Lingaw, no? Ito po yung 112
million na ginastos sa 7 months. Alam nyo, masyado na kayong patawa eh. Sige, pakinggan muna natin si Ed Lingaw. Naging sensitibong usapin ang paggamit daw ng confidential funds ng DepEd sa ilalim po ni VP Sara Duterte noong taong 2023. Ayon kasi sa COA, 112 million pesos ng confidential funds ng DepEd ang ginamit para sa tinatawag na Youth Leadership Summits noong taong 2023. Agad po itong pinagpiyasa ng mga kalaban ni VP Sara. Okay, may 112 million daw po mula sa confidential fund ni Vice President Sara Duterte sa DepEd ang pinagpiestahan ng mga kalaban. Kasama ka ron eh. Nagpe-piesta ka eh. Di ba? Dahil ginamit daw to sa mga paseminar. Sige, tuloy natin. Ganun karaming halaga ang ginamit para sa mga Youth Leadership Summits. Sa halagang yan, 37 million ang nilabas mula Pebrero hanggang Hunyo. Inano niya pa. Alam mo, pinahaba 37 million mula Enero hanggang Hunyo. Yung iba, mula ganun. Gusto nilang pakita na may anomalya eh. Okay. At 75 million ang nilabas mula Hulyo hanggang September. 75 million naman mula Hulyo hanggang Oktobre, Nobyembre, Desyembre hanggang Pasko. Okay nang... Totoo nga bang may nangyaring Youth Leadership Summit? At Una daw, totoo bang may naganap na Youth Leadership Summit? Ha? pwede ba itong gamitan ng confidential fund? At pwede raw, pangalawa, pwede raw ba itong gamitan ng confidential fund? Okay. So, dalawa yung tanong ni Ed Lingaw, di ba? May pa-seminar daw na gumastos ng 112 million confidential fund. Hindi ko wala talaga yun. Sa akin lang kayo makinig. Ito ba ang audio ko mahina? O yung kay Ed Lingaw lang? Talaga hindi nyo maririnig. Guide ko lang. Gusto ko lang marinig kung ano yung sinasabi. Okay. Una, sabi ni Ed Lingaw, mayroon pa seminar, di ba? Kino-question niya, meron ba talagang dumalo? Ikalawa, ito ba ay nakabatay, no? Legal ba yung gamitin yung confidential fund dyan sa Education Summit? Para po sa pangalawang tanong, kailangan balikan ang 2015 Joint Circular. Okay. Para raw sa pangalawang tanong, kinakailangan daw balikan yung circular tungkol dyan sa confidential fund ayon dito kay Lingaw. Ng civilian agencies na may kaugnayan sa surveillance activities. Ano ang pasok dito? Yan po yung pagbili ng impormasyon. So sinabi ngayon ni Ed Lingaw na ang konklusyon niya mukhang etong sabi ni Ed Lingaw ang konklusyon ni Ed Lingaw diyan maaring hindi daw pasok sa mga pwedeng paggamitan ng Confi Fund yung 112 million na ginamit ni BP Sara sa DepEd. Okay, sino po nag-conclude niyan? Sigurado ba si Ed Lingaw? Hindi po. Ang sabi niya, maaaring hindi daw pasok sa pwedeng paggamitan ng Confi Fund yung 112 million ginamit ni BP Sara sa DepEd. Okay. Tanong, sino may sabi niyan na hindi daw pasok? COA ba? Hindi po. Si Ed Lingaw lang. Pero hindi pa rin siya sigurado. So, ibig sabihin, i-impeach nyo ba si BP Sara dahil sinabi ni Ed Lingaw na baka hindi yan pasok? Baka hindi yan uubra? Sino ba may karapatang magsabi na yung pondong ginamit ay hindi pwedeng pang-confidential fund? Si Ed Lingaw ba o ang COA? COA. May sinabi ba yung COA? Wala pa. Inuunahan lang ni Ed Lingaw. Yun yung problema sa atin. Another round na naman to ng 125. 112 naman na ginasto sa loob ng 7 buwan. Parang mga tanga eh. Hindi na nga umubra yung 125 ginastos in 11 days. Ngayon naman, another round ng 112 million ginastos within 7 months.
Ano ba mas malaki? Yung 125 ginastos in 11 days o 112 ginastos ng 7 buwan? Yung 125. Ano sabi niyo ng COA sa 125? Pwede raw ba sa confidential fund? Pwede. Bakit ngayon? Kaya nga si Akop, di ba? Pwede pala. Walang nilabag ang Vice President ng gastusin nila ng 125 in 11 days. Wala po. Pasok sila sa COA. Sa COA. Yung circular ng COA na maaring paggamitan, pasok po. Eh bakit nyo inisyuhan? Yun na yung tanong ni Akop na nawala siya eh. Bakit nyo inisyuhan ng disallowance? Yung 125, yung 73 million sa 125. Meron lang po silang hindi pa nasasubmit na papeles. Ngayong na-submit na, wala nang issue. Tanong Ed Langaw, sinabi ba ng COA, may disallowance na ba yung COA dyan? Wala pa. Yung may disallowance nga, kumpletuhin lang yung papel, approved na sa COA. Yan pang wala pang disallowance. Paano nyo sasampahan ng kaso na ang batayan lang ay si Ed Langaw? At hindi pa rin siya sigurado. Sino po ba nagsasabi kung pwede o hindi? COA. Pwede bang gamitin? Ang point lang po nila, yan bang ginamit nyo, pwede bang gamitin yan sa confidential fund? Wala pong sinabi ang COA na hindi po pwede. Ikalawa nilang tanong, sigurado ba naganap yung seminar na yan? Siguraduhin nyo muna bago kayo magreklamo. Dahil kami natitiyak namin na naganap yan. Kasi kung hindi yan naganap, yan yung hanapin ng COA. I-disallowed ng COA. Kung i-disallow dyan, ayusin lang yung papeles, picture, yung mga... Yan yun eh. 2023, 2024 pa lang ngayon. Ibig sabihin po, ongoing yan. Hindi po yan matatapos. Tandaan nyo po yung 2022 COA audit, kalalabas lang nung August 2024. Ibig sabihin, wala pang nakikita ang COA, may nakita na si Ed Langaw. Langaw kang hayop ka. May nakita ka na, wala pa nakikita ang COA. Inuunahan nila yung COA, wala pang report ang COA, nauna na sila. Buti pa yung Parmali. Hindi Parmali yung meron ng batayan noon nung nag-imbestiga si Gordon. Galit na tayo kay Gordon noon. Kasi first time tayo nakakita, dinuduro yung mga resource person, di ba? Galit na si Gordon, galit na tayo kay Gordon noon. Gago pa ako ngayon. Mahirap talaga pagka pagka hindi nyo kayang pangatwiranan. Hindi po galing sa COA yan. Kay Ed Langaw lang. May-impeach ba siya dahil kay Ed Langaw? Abogado ba si Ed Langaw? Langaw lang nga eh. Okay. Punta po tayo. Tablado na naman sila. Di ba? Ano pa yung mga laman ng mga impeachment? Bakit nila impeach si BP Sara? Hanap tayo. Baka may legit naman sila. Okay. Ito pa ang isa. Kaya may nakalagay sila rito na never forget Madam's love for China even went as far as speaking Mandarin. Impeach daw si BP Sara dahil nagsalita ng Mandarin. Ayan, no? Ayan. Pagkatapos niya magsalita, impeach Sara Duterte now. Kaya niyo impeach si BP Sara dahil binati yung mga Chinese, binati yung People's Republic of China sa kanilang anniversary, founding anniversary, at nag-Mandarin si BP Sara. Go ahead, sampahan nyo. Kasong impeachment dahil nag-Chinese si BP Sara, nag-Mandarin, binati yung China. Kaso ba yan? Yan ang mga pinalulutang nila ngayon eh. Ano pa? Isa-isahin natin. Para hindi kayo naluloko ng mga ungas na to. Okay. Ito po. Marami na po nagsabi nito.
Nagsabi na nito. Ang akala ko na slip of the tongue lang ni Erwin Tulfo, di ba? Akala ko napakabugok naman itong Erwin Tulfo na to, number 1 sa Senate, tapos yan ang ikakatwiran nyo kung bakit i-impeach si BP Sara, kung bakit may usapang impeachment dahil hindi nanumpa. Ito po, yung pala, yan talaga pala ang kanilang script ngayon. Hindi nanumpa. Tignan nyo po to, grabe na to. Impeach Sara Duterte now. Yun lang, grabe na to. Dahil hindi siya nanumpa. Go ahead. Mag-impeach kayo. Ang reklamo ninyo, BP Sara, ikaw ay kinakasuhan ng napakabigat na kaso ng hindi panunumpa. Dami na, no? Una, yung ikaw ay nagpa-picture sa Calagwas. Nasa beach ka. Putyan, tinding kaso niyan. Ikalawa, yung ikaw ay ayon kay Ed Langaw, ay baka may nilalabag kang batas. Baka hindi pasok yan sa confidential fund. O, isa pa, baka walang taong nag-seminar. O, yan, ayon kay Ed Langaw, dalawa na kaso nila. Ano pa, hindi nanumpa. Pangatlo, hindi nanumpa. Tindi, no? Ang bibigat po nito. Isa lang dito mapatunayan. Talagang palakpakan na sila. O, ano pa po? Eto pa po. Si Lola Mercado. Kasi may panawagan sila oh. Impeach Sara Duterte now. Eto po yung niya. The Philippines do not deserve this. I don't deserve this. Hindi niya raw deserve. Kasi nagpakita na sobre si Lola Mercado at ang sagot ni BP Sara dyan ay stop using witnesses with no credibility. Ito sagot nung nagpalabas nito eh. You can discredit the USEC pero sagutin nyo muna ang envelope. Saan galing ang 450K? Alam mo, tangang gumawa ng TikTok. No? Hindi nga credible yung witness eh. Sasagutin mo pa yung sinasabi ng witness. Ibig mo sabihin, paratangan ka lang. Kinakailangan ng sumagot ni BP Sara. O di sampahan nyo ng kaso. Ayaw sagutin yung paratang kung saan galing yung envelope. Tinding kaso niyan. No? Ayaw sagutin ni BP Sara kung saan galing ang envelope. Siniraan pa si Lola Mercado. May paper trail eh. Nang hingi ng 16 million eh. OFW Hero, salamat sa pakape. May pakape ba? May nagpakape? Teka muna. Batiin natin. Sir Bads, pangkape sa gabi. Thank you very much. $199 na pangkape. O, yan, panibagong kaso. Ayaw sagutin kung saan galing yung envelope o sobre ni Lola Mercado. Apat na ang kaso nila. Impeach Sara Duterte now. O, ano pa? Kailangan malaman to ng sambayanan eh. Putya, may vice president tayong ang daming nilalabag na kaso. Nagpa-picture sa Calagwas. Nag-seminar. Sabi ni may nilalabag daw. Nagsalita ng incheck. At ito, ayaw ipaliwanag. Ay nanumpa, pang-4 at pang-5. Ito, si Lola, ayaw sagutin si Lola Mercado. Sagutin din pala natin to, no? Alam mo, paawa ka naman bunggalon. Ayon po kay BP Sara, pareho sila ng police report ng sinabi. Ano ba sabi ni BP Sara? No? Wala po, hindi po totoo na yung nag-deliberate sila, yung panahon na nagdi-deliberate sila sa Congress ay nasa Calagwas siya. Tama naman yun kasi alas 6 siya ng umaga umalis dun eh. Nasa ibang parte na siya ng Bicol. Para lang masagot si Bunggalon. Masama kay Bunggalon na yung Vice President. Ito pa isa, ang tindi.
yung magaling na, yung declamation contestant, si Gerber. Nowhere in the law, not even in the Constitution, provide that the OBP has the mandate of promoting and maintaining peace and order, conducting surveillance activities, and even matters of national security. Wala daw po, no? Wala daw po sa Constitution na yung Vice President ay may mandate siya na mag-promote ng peace and order. Putya, masama po ba mag-promote ng peace and order? Maintaining peace and order? Conducting surveillance activities and even matters of national security. Kaya tumututol si Gerber, wala daw sa Constitution na mandato ng Vice President ang mag-maintain ng peace and order, ang mag-promote ng maintaining ng peace and order, no? Kaya po siya humingi ng no? Ayaw, sa madaling salita, wag kang tumulong sa promotion na maintaining ng peace and order. Grabe, no? Tanong, masama po ba yung promoting peace and order? Masama po bang tumulong yung Vice President sa Presidente ng Pilipinas para sa promotion ng peace and order? Masama po bang tumulong ang Vice President sa Presidente ng Pilipinas para makatulong siya na ma-eliminate yung mga kalaban ng Pilipinas? Isa pang tanong, bawal po bang makipagtulungan ang Vice President sa Presidente? Masyado mo namang ginagalingan yung batas, no? Porkit hindi nakalagay, ang tanong ko pa sa iyo, bawal ba yun? Pwede mong sabihin na hindi, halimbawa, nakalagay po ba na bawal sa Vice President yung mag-promote? Sinabi mo, hindi yan kasama sa mandate. Pero naisip ng Vice President, natulungan ko kaya yung Presidente, i-promote namin yung peace and order. Bawal po yun. Kasi hindi nakalagay sa Constitution. Nakalagay po sa Constitution makipagtulungan yung Vice President sa Presidente. Alam niyo po, pag hindi po sinabi na bawal, pwede po yun. Di ba? Pwede po yun. Konti lang po alam ko sa batas pero pag walang nakalagay na bawal, pwede. Lalo na kung maganda naman yung ginagawa. Ganyan din yung sinabi nyo sa kanya nung tinututulan niya, parang ganito po yan para mas maunawaan natin. Tinututulan nila, in fact ayaw nilang bigyan ng budget yung mga extension office. Ang tanong, masama po ba magkaroon ng extension office? Hindi po. Pero ayaw nila. Kasi hindi raw ginawa ni BP Leni yun. Kaya BP Leni yung batayan nila O di, sige. Total, abogado ka. Gerber, ako hindi. Baka ako ang mali. Di sampahan mo ng kaso. Ang ikaso mo sa kanya, nagpo-promote. Ang kaso mo sa kanya for impeachment ay promoting and maintaining peace and order. Grabe, no? Katawa-tawa na tayo niyan. Kakasuhan niya yung Vice President kasi gusto niyang promote and maintain peace and order. Hindi po masama yung ginagawa ng Vice President. Kaya nga kung mali talaga, kasuhan niyo. Bawal pala mag-promote ng peace and order. Di kasuhan niyo. Hindi nila makasuhan. Kasi sinong tanga magkakaso ng ganun? Para naglinis ka sa Manila Bay, hindi mo trabaho yan. Ikaw ay teacher, halimbawa. Teacher ka ng Juan Sumulong. John Forward. Law School.
Hindi mo trabaho, wala sa job description mo yung maglinis ng Manila Bay. Nag-volunteer ka maglinis ng Manila Bay. Masama po ba yun? Hindi po masama yun. Ganun nila tinitwist yung batas eh. Sinasabi nila, wala naman sa batas na dapat ikaw mag-promote ka ng peace and order. Nag-volunteer na nga siya eh. Natutulungan niya yung presidente ng Pilipinas eh. Di kasuhan mo. Yun po yun. Kaya wala silang makaso. Dahil lahat ng pinagsasabi nila, eto pa isa. Si Pimentel. Sabi ni Pimentel, sa 112 million pa rin. Iba naman atake ni Pimentel. Iba'y atake ni nang napakahusay na si Ed Langaw. Ito naman ang atake ni Pimentel. Pagpapakain lang ng almost 3,000 students, ubusin ba natin ng 112 million? Ang tingin ni Pimentel sa seminar, pagpapakain lang. Ang alam ko sa seminar, merong speaker, no? Kung live-in seminar pa yan, titira pa kayo sa mga hotel, no? Baka kala ni, sa bagay, sanay pala sila. Kina-question niya 112 million dahil pakain lang daw yun. Seminar po yun. Pag seminar, may binabayaran kang nagsaseminar. Malaki po bayad sa mga nagtotok di ba? Speaker ka ng seminar. Teka, baka nakakalimot tayo kay Pimentel. Kinwestiyon mo ba yung 20 million na pagkain nyo ng isang oras nung SONA? Ilan lang ba kayong kumain ng 20 million? SONA. Ito po, 3,000 estudyante. Kino-question mo, 112 million? Seminar po yan. Serye ng seminar. Malamang yan, mga student leader yan. No? Sabi ni, kaya ito po, audit ni na uubusin ba natin yung 112 million? Ikaw ba'y nagtatanong lang? Naubos po nila. Ano po magagawa nyo? Mali po ba yun? COA ba kayo? Okay. Ayon po sa audit ni Pimentel. Yan. Ayon po sa COA, may sinabi bang mali dyan? Wala po. Magkano na nga ang budget sa pagkain nyo sa loob ng ilang oras nung SONA? 20 million? Ilan lang kayo ron? Pasok na pasok po yan. Seminar yan. Marami pong gasto sa seminar. Ito pa isa. So, ang dami na, no? Ang dami na nilang kakaso. Nagpa-seminar ka kasi. Kasuhan nyo. BP Sara, nagpa-seminar. Impeach ka agad. Nagpa-seminar eh. Ito pa isa. Si Gloria Mercado daw nag-oath. Si BP Sara ayaw mag-oath. Kaya Sara Duterte impeach now. Pag po ba nag-oath ka, yun na po yun. Napatunayan na po na hindi ka nagsisinungaling. Babalik ko lang sa mga congressman. Ilan po ang pinakulong nyo dahil kinontempt nyo? Bakit nga sila contempt? Kasi nagsisinungaling. Nanumpa ba sila? Nanumpa sila eh. So, pag nanumpa ka ba, assurance na yun na hindi ka nagsisinungaling? Hindi po.